Pagbutang og mga pulis sa kadalanan, pagpakatag sa mga tanod sa matag barangay ug hugot kapag patuman sa curfew hour ang pipila lang sa nakita sa estudyanteng si Alex Salin nga angayang pakusgan sa lokal nga panggamanan, lakip kapulisan aron makunuran pa ang krimen. Dapat na dyan mga standby na mga officials, na kauban nato, like halimbawa sa amo ang barangay, sa mong subdivision, wala pa man dyan mi guard. Dapat na adyoy dira ang mga barangay captain or mga basta good ma'am, like, para lang na safe tanod mi. Yes, tanod ma'am. Sa bahin ni Rachel, makatabang usab ang pagkikinabangay sa publiko sa otoridad aron marisolba o malikayan ang krimen. Kuan ma'am, kanang i-avoid gyud ang maglakaw og kanang gabiin na gud ma'am, og maglakaw sa kanang like area gud na gamay lag tao ma'am, and dulom siya ma'am, kay usually dira gyud mahitabo ang mga krimen ma'am, dira nagaadto mga naay mga masamang balak po. Ang Jensan dunay Ordinance No. 8 Series of 2017 nga nagmugna sa curfew o safekeeping hours alang sa mga minor de edad gikan alas 10 sa gabi hangtod na alas 4 sa kadlawon. Samtang sa bahay ni Attorney Franklin Gacal Jr., City Administrator sa LGU Jensan, kini ang usa sa rason sa pagpasakan nila sa confidential fund. Ang intelligence fund is 30% of the Peace and Order program. So, ibig sabihin po, kung tumas man yan, mas malawak ang Peace and Order program ni Mayor Pacquiao. Una nang gibutyag ni Police Colonel Nico Perez Olaybar Jr. labaw sa General Santos City Police Office nga gipakusgan na nila ang intelligence monitoring og presensya sa kapulisan sa kadalanan. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani sa Brigada News Jensan. Brigada News!